serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa streamlining ng mga proseso ng regulasyon ng mga legal na gamot sa bansa. Layo ng direktiba na mapababa ang presyo ng mga generic medicine at mapabilis ang pagpaparehistro ng mga gamot. Kasunod nito inilatag ni Food and Drug Administration o FDA Director General Dr. Samuel Zacate ang mga standard operational procedure ng FDA para sa pagpaparehistro ng gamot at estratehiya sa pharmaceuticals. Nagbigay din ng mga panukala at rekomendasyon si Zacate upang makatulong sa streamlining sa pagpaparehistro ng gamot. Kasama sa mga estratehiya ang pagbabalangkas ng mga patakaran tulad ng pagbibigay sa mga local manufacturer at importer ng gamot ng mga konkretong alituntunin para sa pagpaparehistro ng kanilang produkto. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! United States o U.S. Ambassador Mary Kay Carlson nakipagpulong kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ayon sa Department of Agriculture, pangunahing tinalakay ng dalawang opisyal ang kasalukuyang agricultural trade initiatives sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Patuloy na pinalalawak ng Estados Unidos ang kooperasyon nito sa Pilipinas pagdating sa sektor ng agrikultura. Natalakay ito sa naging courtesy call ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ayon sa DA, pangunahing tinalakay ng dalawang opisyal ang ongoing na agricultural trade initiative sa pagitan ng US at ng Pilipinas. Inihayag din ni Ambassador Carlson ang nalalapit na Presidential Trade and Investment Mission to the Philippines sa Marso na layong palakasin ang pamumuhunan ng mga kumpanya sa US sa bansa. Sa kanyang panig, ibinahagi naman Secretary Tiu Laurel ang ilang prioridad ng Administrasyong Marcos sa agri-fisheries sector, partikular ang post-harvest management, irigasyon at infrastruktura. Nagpasalamat din ito sa suporta ng US at pagkilala sa kritikal na papel ng agrikultura
sa socio-economic development ng bansa. Ayon sa kalihim, umaasa itong magpatuloy pa ang partnership sa Estados Unidos tungo sa pagsusulong ng pag-unlad sa sektor ng pagsasaka. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Natunto ng isang abogadong Hapones na may-ari umano ng email na pinanggalingan ng bomb threat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine National Police o PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakita ang pinanggalingan ng email mula sa abogadong Hapones, subalit sinabi nito na hindi siya ang may kagagawan ng nasabing threat. Sa paliwanag ng Hapones, na-hack ang kanyang email account. Palabas nga po na outside of the Philippine jurisdiction yung initial findings natin na origin po nitong malicious email na ito na sinasabi na itong si Takahiro Karasawa na isang Japanese lawyer, according to him, ay nakausap na rin po ito ng autoridad na sinasabing hindi po siya ang may kinalaman dito sa pagpapakalat. Samantala, sinabi ni Fajardo na hindi lamang Pilipinas ang nakatanggap ng threat kundi pati ang South Korea at Taipei. Sa ngayon, hinahanap pa rin niya ang pinanggagalingan ng email sa pakikipagtulungan sa mga counterpart ng mga ito sa ibang bansa. And this is not only limited sa Philippines, even yung ating mga neighboring countries were victimized by the same person or even group. So hindi natin tinitignan siya sa ganon, but basically this is a hoax bomb threat perpetrated by unknown individuals outside of the Philippine jurisdiction po. Si PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation Cybercrime Investigation and Coordinating Center o NBI-CICC sa pamahalaan ng Japan kaugnay sa kumalat na bomb threat. Siniguro ng CICC na walang dapat ikabahala ang publiko dahil nabatid na ang sender at email address ay hoax o panluloko lamang. Nanggaling umano sa Japan ang registered domain ng nasabing email. Inabisuhan na ng CICC ang mga apektadong ahensya ng gobyerno na magpatupad ng respective emergency evacuation procedures bilang bahagi ng paghahanda at emergency protocols. 6 na ahensya ng pamahalaang nasyonal at lokal na pamahalaan ang nakatanggap ng bomb threats. Kabilang ang Department of Education, DepEd Division Office sa Bataan, IBA sa lalawigan ng Zambales at Department of Environment and Natural Resources o DENR Head Office sa Quezon City. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakatanggap ang Philippine National Police o PNP ng 6 na makabagong bomb removal robots mula sa Estados Unidos. Nagkakahalaga ang Brave robots ng 20 milyong piso kada unit. Ipinagkaloob ito ng United States Anti-Terrorism Assistance o ATA sa isang seremonya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Kasabay nito ang groundbreaking ceremony para sa Explosive Ordnance Disposal o K9 Group Headquarter. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., patunay lamang ito ng dedikasyon ng kapulisan na makapagbigay ng mas maayos na serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga makabagong kagamitan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. House Appropriations Committee Chair pinabulaanan na ginagamit ang programa ng pamahalaan para mangalap ng pirma sa charter change. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co, dinudungisan lamang ng mga alegasyong ito ang malinis na intensyon ng programa na tulungan ang mga Pilipino na kapos ang kinikita sa kanilang mga trabaho. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ahas ng pinasinungalingan ni House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co ang paratang na ginagamit ang AKAP program o yung ayuda para sa kapos ang kita sa pangangalap ng pirma sa People's Initiative. Ayon kay Co, dinudungisan lamang ng mga alegasyong ito
ang malinis na intensyon ng programa na tulungan ng mga Pilipino na bagamat may trabaho ay kapos naman ang kinikita. Matatandaan na sa 2024 national budget isa ang akap sa mga bagong programang pinondohan para matulungan ang mga near-poor sa pamamagitan ng pagbibigay ng one-time cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Kabuang 50 billion pesos ang alokasyon nito sa pambansang budget ngayong taon. Ayon pa sa Ako Bicol Party List Solon, bahala na ang taong bayan na humusga sa umano'y pamumulitika sa isang programa na layong tulungan lamang ang mga mahihirap. Pagtiyak pa nito sa mga Pilipino na ang AKAP funds ay naipamamahagi ng naayon sa probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Ito si Cathy Inforbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa higit 451,000 pamilya o katumbas ng 1.6 na milyong individual ang naitala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naapektuhan ng malakas na pag-ulang dulot ng trough o extension ng Low Pressure Area o LPA. Mula ito sa higit 800 barangay na apektado sa Davao Region, Soxargen, Caraga Region at BARM. Kaugnay nito, malaki pa rin ang bilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers. Batay sa tala ng DSWD, mayroon pang 5,000 pamilya o katumbas ng halos 19,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Samantala, nagpapatuloy ang paghahatid ng tulong ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan na apektado na umaabot sa higit 189 milyong piso. Nananatiling nakahanda ang nasa 3 bilyong pisong halaga ng stockpile at standby funds ng DSWD para tumugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinagtibay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang isang resolusyon na nag-aamyenda sa panuntunan nito sa pagpopondo. Ito'y para sa pagkukumpuni, muling pagtatayo at rehabilitasyon ng mga napinsalang infrastruktura sa mga lugar na matinding sinalanta ng kalamidad. Ito ang binigyang diin ni NDRRMC Chair at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa isinagawang Emergency Full Council meeting nitong Martes, kasabay ng pagtalakay sa pagpapalawak ng access ng mga lokal na pamahalaan sa pondo ng konseho. Ipinawalang bisa na ang guidelines sa ilalim ng NDRRMC Memorandum Circular No. 1 Series of 2024 kung saan ang mga 4th hanggang 6th income class LGUs lamang ang gagawing prioridad sa pondo, habang hati sa mga 1st hanggang 3rd income class LGUs. Sinabi ng NDRRMC na nauunawaan nito ang kalagayan ng mga LGU sa pondo, lalo't kinakapos din ang mga ito. Dahil dito makatitiyak na ang bawat lokal na pamahalaan, depende sa kanilang estado, ay maaari na makakuha ng pondo para tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Matagumpay ang naging unang araw ng rehistrasyon ng mga botante para sa halalan sa 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maraming nagparehistro sa lahat ng binuksang site o lugar sa buong bansa. Bukod pa rito, nagpunta ang COMELEC sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan para ilapit sa mga Pilipino sa nasabing mga lugar ang pagpaparehistro. Ayon kay Garcia, pinakamahalaga para sa COMELEC ang mabigyan ng karapatan saan man naroroon ang mga botanteng Pilipino na bumoto para sa soberanya at kalayaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpaalala ang Healthy Philippines Alliance o HPA ngayong araw ng mga puso at Philippine Heart Month na ang madalas na pagkain ng ultra-processed food products o UPPS ang ilan sa mga nagiging dahilan ng sakit sa puso. Ayon sa HPA,
Ang madalas na pagkonsumo ng UPPS ay nagreresulta sa mataas na tsansa ng multimorbidity o kombinasyon ng cancer at cardiometabolic diseases tulad ng heart disease, heart attack, stroke, diabetes at kidney disease. Kabilang sa UPPS ang mga pagkain na naglalaman ng preservatives, emulsifiers at artificial sweeteners, colors at flavors gaya ng breakfast cereals, soft drinks, ice cream, hot dog, corned beef, meatloaf, sausages at instant noodles. Ayon kay Dr. Jaime Galvestan, dating kalihim ng Department of Health at convener ng HPA, isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ang pagbabawas sa pagkain ng UPPS at paglipat sa mas masustansyang alternatibo gaya ng prutas, gulay at mga lutong bahay na pagkain. Bukod dito, hinikayat din ng HPA ang mga Pilipino na nasa edad 40 pababa na regular na i-monitor ang blood pressure. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, lokal na pamahalaan ng Basista muling namahagi ng cash incentives para sa mga volunteer officer, lupong tagapamayapa at barangay health workers. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Niiterla na lokal yung gobyerno na bali na Basista Jaduyag na Pangasinan so cash incentive na are community volunteer officers, lupon taga-pamayapa, dan health workers na are barangay da. Ayaw at kasumpalan na distribution activity ng February 13 ya ginawa at Municipal Auditorium na Abitlan Balay. Sa aktibidad at dinauluan ng Basista Mayor Jolly Risuello kay iba si Vice Mayor Dante Bostarde, are arom na miyembro ng Sangguniang Bayan tan are punong barangay. Unang at sa LGU, 2,400 pesos so katipukulan na cash incentive ya intada para at sa Abitlaran barangay officials sa 1,200 pesos at akaunalan inter at payout ya ginawa noong June 2023 sa inawat ng February 13 na arayan opisyal at para at December 2023. Ayan panitan na financial incentive at akakarga at sa kaya municipal ordinance na balay katong taon-taon yan gagawin na lokal ya gobyerno. Malalapod RP Dagupan, Shaq si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Halos 40 persons deprived of liberty at 10 jail officers sa Mountain Province nagtapos ng bread and pastry production NC2 at tile setting NC2 na magkatuwang na ipinatupad ng TESDA Provincial Office, Cordillera State Institute of Technical Education, BJMP at Provincial Government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nagturpos ti 30 ket siyam a persons deprived of liberty wenno PDL ken 10 a jail officers ti BJMP Mountain Province iti bread and pastry production national certificate wenno NC2 ken tile setting NC2 ti skills training kat libre nga inpatungpal ti TESDA Provincial
Regional Office, Cordillera State Institute of Technical Education ken BJMP. Iti mensahe ni TESDA Regional Director Balmerson Valdez nga inbasa ni OIC Provincial Director Melita Pinik in paganatgit nati kina importansya ti suporta ti gobyerno kadagiti PDL tapno adat work competency da amang irugi iti negosyo wenno pagsapulan no makaruarda. Iti panagsao ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. in panamnaman na ti agtultuloy a suportar ti provincial government kadagiti programa ti TESDA tapno adupay ti masuruan. Inyabkasmat ni BJMP Regional Director Jail Senior Superintendent Kenneth Biding ti panagyaman na iti TESDA ken PLGU iti tulong da kadagiti PDL. Manamnama nga adupay nga skills training ti maipatungpal kalpasan iti Memorandum of Agreement para iti agtultuloy apan nakaipatungpal ti libre nga skills training ken competency assessment para kadagiti persons deprived of liberty. Donna Cawisbalyo, narpos na Bontok para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk, Barangay Patrol Action Team at Barangay Drug Action Council pinalalakas sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Agtultuloy iti pan nakapapigsa nagiti tumultulong para iti kapya kan talna kadagiti barangay iti syudad iti Tabuk. Babaon da ito iti training kan seminar kadagiti BPAT wenno Barangay Patrol Action Team ken BADAC wenno Barangay Drug Action Council. Malaksit ti pan nakaipalawag iti akam dagitoy maipakamumot dagiti naduma-duma paglintegan ng runa iti illegal drugs ken naduma-duma klase iti krimen a posible nga mapasama kadagiti barangay. Iti naudi barangay nga nagsanay may nagiti daytoy kat Barangay Ipil. Agtitinulong iti daytoy agakat dagiti kamang iti City Legal Office PNP, Philippine Army ken iti faith-based sector iti City LGU Tabuk. Ti BPAT ken BADAC kat may binang akas force multiplier ken advocacy support group. Renzi Roaquin, Manipod DZRK Tabuk City para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena, Hybrid Rice and Fertilizer Derby. Nilahukan ng nasa 800 na magpapalay sa Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Lumahok ang nasa 800 magpapalay mula sa lalawigan ng Quezon sa ginanap na Hybrid Rice and Fertilizer Derby sa Sariaya, Quezon kamakailan. Ayon sa pabatid ng DA Calabarzon, 8 seed companies at 7 fertilizer companies naman ang nagpamalas ng kani-kanilang produkto at sistema sa tulong ng makabagong teknolohiya. Bagamat may ilang pangamba para sa kakayahan ng mga ordinaryong magsasaka na makabili ng variety ng hybrid rice, siniguro ng Sariaya Farmers Federation na makakakuha ng suporta mula sa pamahalaang nasyonal ang mga ito. Ito ay sa pamamagitan ng paglalaan ng subsidy para sa mga magpapalay na kulang ang pondo sa pagsasaka. Pangunahing layunin ng naturang proyekto ang pagbibigay ng kaalaman sa mga magsasaka sa pagtatanim ng hybrid rice sa tulong ng makabagong teknolohiya. Mula sa RP1 Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. 2,000 individual sa Palawan nakapagparehistro nitong Martes sa pagsisimula ng voters registration. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr.
Kapon na ang pag-umpisa ang voters registration para preparasyon sa butuan sa Mayo 12, 2025. Digi ang probinsya iyang Palawan agpaabot ang saya si Ginoong Jomel Ordas tagapagsarita ang Palawan Provincial Comelec tinged duro-duro ang agpakon sa satellite offices sa buong probinsya para magparehistro. Makunta na umabot sa mahigit 2,000 ang agparehistro mula sa 23 munisipyo sa buong probinsya. Ingko ni Ordas, importante ang magpaparehistro tinged September 30, 2024 para sa isarang botante na bakun nakabuto sa darawang magkatangad na butuan. Kapon, igsagawa ang voters registration and information fair sa munisipyo ang Kalayaan, ang munisipyo kung adun ang West Philippine Sea. Pinangunahan dya, igbutataas na opisyal agalin pa sa Central Office ng Commission on Election. Agalin digi ang syudad di ang Puerto Princesa, Kadamyan Lakas Jr., Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kadamyan. Yan po ang ulat mula sa Palawan. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, kauna-unahang Senior Citizen Center sa lalawigan ng Northern Samar, formal nang binuksan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagtindog sa pinakauna nga Senior Citizen Center sa probinsya sa Northern Samar ang gobyerno lokal sa munisipyo San Catarman nga magsiserbe nga lugar para sa mga opisyal nga transaksyon o aktibidad san kalagsan sa munisipyo. Formal ini nga ginabrihan, pinaagi sa inaugurasyon o turnover ceremony. Ang nasabi nga 2.489 million pesos nga center insad ton Senior Citizens Building nga gin-repair o ginpakaupay agud mahimo nga Senior Citizen Center subay sa mandato sa Ilarom sa Republic Act 7876 o ang Senior Citizens Center Act. Lain sa opisina, magiging lugar liwat ang center para sa recreational, educational, health and social programs sa munisipyo para sa senior citizens. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 10 lokal na pamahalaan sa Surigao del Sur pasado sa 2023 Good Financial Housekeeping ng Department of Interior and Local Government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Napulo ka mga local government units o LGU din sa Surigao del Sur ang pasado sa 2023 Good Financial Housekeeping. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandaga, gibutyag ni Maria Lourdes Martinez, ang outcome manager sa Department of the Interior and Local Government o DILG ng probinsya, nga gilaguban kini sa Provincial LGU, Tandag City LGU, LGU Kagwait, Cantilan, Carmen, Carrascal, Cortez, Hinatuan, Lianga o San Agustin. Sumala pa nga sa tibuok riyon sa Caraga, upat lang ka mga probinsya nagkapasar o lakip na niini ang Surigao del Sur. Sigun niini nga ang pagkapasar sa maong pasidungog ang dakong tabang alang sa maong mga LGU alang sa gitinguha nga pagpasar usab sa Seal of Good Local Governance o SGLG alang karong tuiga. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan na ulat mula Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. 34th Civil Registration Month ipinagdiriwang ngayong buwan ng PSA Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Siya sa buhabulan yan February, Sindenga Philippine Statistics Authority, Sulo Provincial Office, inhikakatuan tagupat, Civil Registration Month, CRVS, The Future of Seamless Services. Ihukabini kahapon, pitsyang putag tuhak agis yung pagbotor kay Dalom Daira Hulo.
Natabit ng Putagsia Municipal Civil Register habinaybayan si Lupa Sug, iban sin unom Sharia Circuit Registrar. Mapuan sina motorcade Quezon 1 sin paglano at clean-up drive beyond opening program ditwa in Bethea Beach Resort ang barangay Tando, Bagua, Patikul. Liuran dito habay tahi Registration Officer 2 Darwisa Jakang sin PSA Sulu inda jinis pakaradyaan inakasaat nila papauno na bulan yan hapagsabo sin CRM. Biyan na sin pagtukbal sina SECPA mga raayat adwa municipality. Biyan na sina Indanan kay Mantag Siam iban panamaw hang putag 8 amin beneficiary sin PhilSys Registration Assistance Program atawa PBRAP. Hapit siyang putag 5 papaunon sin PSA Mobile Registration hanapi barangay sin LG wa panamaw dungan iban sin pagtukbal sin SECPA hang putag 8 beneficiary sin na PBRAP sauta magpaunday sab sila lecture hall sin Civil Registration Month iban tuod pagkahalganay ni iban sin kaibanan pa. Dahil RP Holo, ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo. Dumako naman tayo sa Iligan. Task Force Iligan ilulunsad sa darating na buwan ng Abril ngayong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvidad Bashir. Ang Task Force Iligan ni Lon sa umaabot nga buwan sa April karong tuig 2024 sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ug Iligan City Police Office uban sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Sa gipahigayong press conference sa Iligan City Police Office nga gipanguluhan ni City Director Police Colonel Renante B. De Los Santos sa City Police Office, usa sa gisgutan mao ang launching sa LGU Iligan ug ilang partner agency para sa Task Force Iligan aron masiguro ang kalinaw, kaluwasan ug seguridad sa tibok dakbayan. Matud ni City Director Police Colonel De Los Santos na lakip kini sa mga lakang sa LGU Iligan ug mga ahensya sa gobyerno batok sa hulgas, terorismo ug iligal nga kalihukan sa tanang suhok sa Iligan. Samtang gisgutan usab ang top 1 ranking sa dakbayan isip syudad nga adunay pinakaubos nga krimen sa tibok Northern Mindanao. Matud pa kay City Director kini tungod tingali sa maayo ug epektibo nga pagtinabangay ug mekanismo sa sektor sa kapulisan sa dakbayan ug lokal nga kagamhanan sa Iligan kauban pa ang ilang ahensya sa gobyerno. Mula sa RP Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alvidad. Yan ang ulat mula sa Iligan. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga naapektuhan ng Ipo-Ipo sa Zamboanga City nakatanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Shirley Espino. Ya recibía inicial ayuda estaba na gobierno local por medio da City Social Welfare and Development Office el mga pamilya que sale afectado por causa na puerte amariada que aleval un remolieno que atupa na ciudad de Zamboanga recientemente. Alcanza na 69 familia o 183 individual el ya puede recibir el asistencia estaba na LGU. Mientras tanto, el City Disaster Risk Reduction and Management Office ya clarifica que en the storm surge el ya atupa del domingo na City of Playa Barangay Marikaan sino un remolieno. Según na CDRRMO, total de 21 cacerías el obtiene cuantos destrozo, mientras 4 otros pa mga cacerías el ya destroza totalmente por causa na insidente. Si acorda domingo, Pebrero a 11, cuando ocurrió el incidente na mencionado barangay, kaya destroza cuantos mga casa na lugar. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Shirley. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz.
Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Iginatuwa ng Bureau of Treasury o BTR ang magandang pagtanggap ng publiko sa initial offering nito ng Retail Treasury Bond o RTB30. Umabot kasi ng humigit 270 bilyong piso ang total tenders o nalikom nito sa unang araw ng auction, 9 na beses na mas mataas kumpara sa initial offer nito na 30 bilyong piso. Dahil sa taas ng demand, itinaas ng BTR ang award upang umayon sa setting ng coupon rate. Ayon kay BTR Officer in Charge Sharon Almanza, target ngayon ng gobyerno na makalikom ng 400 bilyong piso sa huling araw ng auction sa Pebrero 23. Anya, umaasa silang maabot ang nasabing target buwat sa magandang demand. Kalakip nito, inanyayahan ni Almanza ang mga mamumuhunan na mag-invest na sa nasabing RTB offer. Ang RTB30 ay may minimum investment na 5,000 piso at may kitang 6.25% kada taon. Ito ay may 5 taong tenor o maturity hanggang 2029 habang ang interest rate per annum ay hakatiin naman ang pagbibigay kada quarter ng taon. Bukod sa over-the-counter transactions, mabibili ang nasabing RTB sa online ordering facility ng BTR para sa investors na kliyente ng China Bank, Development Bank of the Philippines, Land Bank at First Metro Securities. Mabibili rin online ang Treasury Bonds sa mobile banking applications ng Land Bank, Overseas Filipino Bank at Bonds.ph. Ang offer na nagsimula nitong Martes ay inaasahang masisettle sa Pebrero 28, 5 araw matapos ang last day ng auction. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, hindi na babahala ang ilang ekonomista sa desisyon ng pamahalaan na rebyuhin ang macroeconomic growth target sa ilalim ng medium-term fiscal framework bagkus ay indikasyon pa nila ito ng pagiging bukas ng gobyerno sa ilang bagong factors na makaaapekto sa pag-unlad ng bansa. Ito ang naging reaksyon ng mga ekonomista matapos na ibunyag ni Finance Secretary Ralph Recto na kasalukuyang ini-evaluate ng Development Budget Coordination Committee ang medium-term targets ng pamahalaan upang maisama sa konsiderasyon ang posibleng epekto ng ilang gulo sa ibayong dagat at iba pang global developments. Para sa veteranong market analyst na si Astro Del Castillo, hindi nangangahulugang pessimistic o may nakikitang hindi maganda ang pamahalaan sa hinaharap kundi indikasyon pa niya ito ng pagiging responsive na maaaring welcome pa sa investors. Anya, sa kabila ng pagkonsidera ng financial at capital markets sa economic growth forecasts ng pamahalaan, nananatili pa rin ang mga ito sa pagiging konserbatibo. Dagdag pa nito, hindi pa tiyak kung i-adjust nga ba ang targets pagbaba, lalo't review lamang ang nabanggit ng Finance Secretary. Sa panig naman ng chairperson ng University of Santo Tomas Economics Department na si Professor Carlos Manapat, hindi na bago ang pag-recalibrate ng pamahalaan sa mga pulisiya para lamang mapanatili ang ungos mula sa epekto ng global at iba pang developments sa hinaharap. Kumpiyansa rin ito sa kakayanan ng economic managers sa pag-anticipate ng future shocks buwat sa mga impormasyong nakakalap ng mga ito. Sa kabila naman ng kawalan pa ng katiyakan kung iaakyat ba o itataas ng economic managers ang growth targets ng pamahalaan, naniniwala naman si Roberto Galang Jr., ang Dean ng Ateneo de Manila John Gokongwei School of Management, na ang pag-review sa mga pulisiya ay magandang bagay lalo't ang targets sa nakalipas na 1.5 taon ay maituturing ng hindi applicable.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbibigay ng 30 milyong dolyar ang Estados Unidos sa Pilipinas para pondohan ang US-Philippines Partnership for Skills Innovation and Lifelong Learning o Upskill Program. Sa panayam ng programang Bagong Pilipinas Ngayon kay National Economic Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Edelion, sinabi nito na ang tulong ng Amerika sa pamamagitan ng United States Agency for International Development o USAID ay makatutulong upang mapahusay pa ang higher education sa bansa. Anya sa pagpapalakas ng higher education, mas darami pa ang pool ng innovators sa bansa. Ito ay programa to ng USAID. For a period of 5 years, may assistance sila sa atin, $30 million worth of. I-launch pa lang to actually na. Ang isang palalakasin talaga nito is the higher education. So, ang major partner nila is the CHED. Pero kami, as NEDA, nakikipagtulungan na kami dito sa upskill program kasi nga, ang isa rin sa magiging focus nila is innovation. And the NEDA is the Secretariat of the National Innovation Council. So, nakita rin namin na kapag palalakasin mo itong higher education, pwede talaga tayo magkaroon ng, yung a massive pool of innovators. Kasi pag magkaroon ka ng innovation, ito yung maglalagay ng, yung mga products na yan, lahat yan a product of innovation. So magkakaroon tayo ng mga talagang originally from the Philippines, made in the Philippines, yun lahat ng yun. And ito yung magdadala ng mga more investments, more jobs, and of course, eventually yung mas magandang quality of life. NEDA Undersecretary Rosemary Edelion. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Susubukan ng tapusin ng San Miguel Beermen ang kanilang bakbakan laban sa Magnolia Chicken Templados Hotshots ngayong araw ng mga puso sa Game 6 ng 2023 to 2024 PBA Commissioner's Cup Finals na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Beermen pagkatapos makaungos sa Game 5 sa bisa ng 108-98 panalo kontra Hotshots para sa 3-2 bentahe sa kanilang Best of 7 series. Kapag napigilan ng Magnolia ang SMB, magkakaroon ng winner-take-all Game 7 itong darating na Biyernes. Sinabi ni San Miguel head coach Jorge Gallant na sumobra ang pagiging kumpiyansa ng kanyang bataan kaya ito ang naging rason kung bakit nakahabol ang Magnolia sa serye. Mabuti na lamang at nagliyab si Jericho Cruz nitong Game 5 kung saan tumipa ito ng 30 puntos katulong sina import Benny Boatwright Jr., June Mar Fajardo, CJ Perez, Simon Enciso at Don Trulliano. Sinabi naman ni Hotshots import Tyler Bay na posibleng makayanan nila ang dalawang sunod na panalo kamukha ng nangyari sa Game 3 at 4 para maagaw ang kampyonato. Kukuha ng lakas ang Magnolia kay Bay at mga local cagers na sina Mark Baroca, Paul Lee, Gio Halalon, Calvin Abueva at Ian Sangalang.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasabak si Filipino pole vaulter Ernest E.J. Obiena sa mga torneo sa Europa na kabilang sa World Athletics Indoor Championships. 3 malalaking torneo ang sasalinan ng Asian Games gold medalist at world number 2 pole vaulter na si Obiena bilang paghahanda nito sa Paris Olympic Games na idaraos itong Hulyo. Unang kompetisyon na lalahukan ni Obiena ay ang Memorial Joseph Gasparak Tournament itong darating na Pebrero 20 hanggang 21 na gaganapin sa Osijek, Croatia. Pagkatapos ay tutungo naman si Obiena sa Berlin, Germany para magpartisipa sa ISTAF Indoor 2024 event na gaganapin naman sa Mercedes-Benz Arena sa Pebrero 23. At tatapusin ng Asian record holder na si Obiena ang kanyang European Tour sa Glasgow, Scotland, kung saan makikipagsabayan ito sa mga magagaling na pole vaulters ng buong mundo sa World Athletics Indoor Championships na nakatakda sa Marso 3 sa Emirates Arena. Nagkwalipika si Obiena sa Paris Olympics pagkatapos malundag nito ang Olympic standard na 5.82 meters sa Bauhausgassen sa Stockholm, Sweden noong nakalipas na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaki ang tiwala ni Capital One Solar Energy Head Coach Roger Gorayev sa kakayahan ng kanyang mga players na sasabak sa unang pagkakataon sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference itong darating na Pebrero 22. Sinabi ni Gorayev na sabik ang kanyang mga players na makapaglaro sa profesional na liga kaya't kumpiyansa naman ito na kaya nilang makipagsabayan sa ibang koponan sa liga. Ayon pa kay Gorayev, magiging susi din ang determinasyon at puso ng kanyang mga players. Dagdag ni Gorayev na kahit maiksi na lamang ang preparasyon ng Capital One Solar Energy, tiwala siya na ibibigay na kanyang bataan ang lahat dahil uhaw ang mga ito na ipakita ang kanilang talento. Ayon naman kina team owners Mandy at Milka Romero, magandang investment ito sa kanilang players kung ikukonsidera ang level ng kompetisyon sa PVL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Naging bukas ang aktor na si Enrique Hill nang matanong siya tungkol sa kanyang love life. Kamakailan kasi ay nag-guest ang aktor sa Kapamilya Morning Show na Magandang Buhay para i-promote ang kanyang pelikula na I Am Not Big Bird. Dito ay nausisa si Enrique ng host na si Regine Velasquez kung pwede bang magtanong tungkol sa love o pag-ibig. Sabi nga ni Regine, quote and unquote, Can I ask about love? Sagot naman ni Enrique, pwede naman po. Muling tanong naman ni Regine, quote and unquote, Are we ready for love?
Are we looking for love? Say naman ni Enrique, sa ngayon ay hindi siya naghahanap. Ano kaya ibig sabihin nito? Sabi ni Ken, quote and unquote, well, not really looking. But yeah, I'm happy, I'm at peace, I'm happy. Kasunod dito ay nabanggit ng aktor si Liza Soberano at kung ano ang focus nilang dalawa ngayon sa buhay. Say ni Enrique, quote and unquote, me, I'm focusing on this movie. Liza is also focusing on her own production company, on her own projects. So I'm just really happy that we're both focused on ourselves first because we were so caught up on the two of us so much. Chika pa ni Enrique, may napagkasunduan sila ni Liza. Quote and unquote, we talk na nga, this is also really good for us to go on our own path in our career just to be able to grow. It's just really exciting for me right now that we're going to be doing and giving to the industry. Bagamat hindi niya diretsong sinagot kung sila pa rin ba ni Liza ang malinaw, ay nagdesisyon silang dalawa na mag-focus muna sa kanilang kanya-kanyang career at umiwas muna sa pagiging isang love team. Matatanda ang last year ay kumalat ang balitang hiwalay na ang Liz Ken na inamin daw mismo ng dalaga sa isang unreleased interview. Pero sa isang panayam sa aktor noong February 1, sinabi ni Enrique na masaya sila ni Liza ngunit parehas lang talaga silang abala sa buhay. Sabi nga ni Ken, quote and unquote, yeah, we're happy, we're just really busy. I think we just realized na in life, parang we shouldn't always be centered around each other. We can do more, grow more, achieve more, and it just makes us better. Samantala, muling binalikan ng kapuso superstar na si Barbie Forteza ang mga panahon kung saan nagsisimula pa lamang siya sa mundo ng show business. Sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda kasama ang collab team niyang si David Licauco ay muli silang nakapagtsikahan ng King of Talk. Sa isang bahagi ng kanilang pag-uusap ay nausisa si Barbie kung ano ang mga pinagdaanan nito sa kanyang karera. Tanong ni Tito Boy, quote and unquote, Barbs, ikaw, meron kang pinagdaanan na ganoon? You audition tapos hindi ka nakuha? Sagot ni Barbie, opo naman. Dito ay kinuwento ng dalaga ang naging audition niya noon. Pagbabahagi ni Barbie, quote and unquote, yung 3 unang teleserye ni Miss Marian Rivera, nag-audition po ako as Young. Yung Marimar, Jezebel, saka Darna. Noong una, Marimar, di po ako natanggap kasi takot ako sa aso noon di ba po, may pulgoso? Number 2, Jezebel. Hindi ako marunong lumangoy, ganda lang ang abot ni girl. Medyo yon ang point ng show, medyo dapat marunong kang lumangoy. Nung panahon naman na nag-audition siya sa Darna, inamin naman niyang natakot siya sa heights. Sabi nga ni Barbie, quote and unquote, nung Darna naman po, takot naman ako sa heights, hindi naman pwedeng lumipad, hindi ko rin naman alam kung bakit ako nag-audition. Pero sa kabila ng kanyang mga hindi matagumpay na audition, ay happy pa rin o masaya ang dalaga na balikan ang mga pangyayari. Sabi nga ni Barbie, quote and unquote, that makes you grateful to be where you are today, but at the same time not knowing that you're inspiring a lot of young people out there who are still trying. Muli namang mapapanood ang tambalang Barda sa telebisyon dahil malapit nang ipalabas ang historical action drama na Pulang Araw na pagbibidahan ng dalawa kasama sina Sanya Lopez at Alden Richards. At sa pagtatapos ng ating segmento, Deadma muna o iwas muna ang kapamilya actor na si Daniel Padilla sa mga babae dahil mas gusto raw niyang mag-focus sa pagtatrabaho ngayong 2024. Ipapahinga raw ni Daniel ang kanyang puso this year pagkatapos ang hiwalayan nila ng kanyang ka-love team at ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Quote and quote, no, definitely not. Love for human nature, yun ang hinahanap ko. Trabaho muna ako, wala muna akong love. Love, I want to work on myself. I need to love myself first. Yan ang pahayag ni DJ sa isang panayam. Napakarami raw niyang realizations mula nung mag-break sila ni Catherine at makasama ang kanyang pamilya, lalo na ang mga kapatid sa mahaba-habang panahon. Sabi nga ni Daniel, quote and unquote, ngayon ko mas na-appreciate at nakita na in deeper level yung bond ko sa mga utol ko ngayon. Kaya
Kaya minsan doon mo lang masasabi na legit pala yon na sa panahon ng madidilim, pamilya mo rin ang liwanag. Sila lang talaga, super na-appreciate ko sila talaga. Yan ang pagbabahagi pa ng kapamilya actor matapos ang pagpirma niya o muli niyang pagpirma ng exclusive contract sa ABS-CBN. Now, narito, todo pasalamat si Daniel sa kanyang mga loyal na taga-suporta na hindi bumitaw at hindi hindi siya iniwan. Tanggap din naman niya na hindi lahat ng tao ay naiintindihan siya at tanggap ang paghihiwalay nila ni Catherine. Sabi nga ni Daniel, quote and quote, "That's life, that's balance. Hindi pwede lahat galit lang, hindi pwedeng lahat masaya lang. It's a perfect balance." Ganun talaga, lalapag ka rin kahit doon sa mga nag-move on na sa akin. It's okay. Valid naman yung nararamdaman nila sa akin. At kung nararamdaman nila, nararamdaman nila yon at hindi ko sila mapipigilan. At sa mga nandun pa rin sa akin, I appreciate them very, very much. They know me, I don't have to explain myself to them. Kilala nila ako. Samantala, marami pang gustong gawin sa kanyang buhay at showbiz career si Daniel. Pero sa ngayon, nais muna niyang ipagpatuloy ang pamamahinga at pagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Say ni DJ, quote and quote, "Ang dami ko lang gagawin sa labas ng industriya. I am very excited at gusto kong mag-travel ng mag-travel." Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa, ngayong araw na ito, inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like, at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa ating mga nakasama sa ating mga segmento para sa araw na ito, sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano,
tapat